Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Mayo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:49 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct from Los Angeles, California ay patungkol dito sa ah, maraming nagdidiskasi dito sa Judas, yung pangalang Judas at ang pinagmulan pala niyan ay si Camille Villar. Ang sabi niya, ang maghudas sa amin mas masahol pa kay Judas. Sinabi po yan ni Camille Villar. At itong bandang huli, pati na rin si Marcolita. Sinasabi na sa 13 na yung nga Judas ang tawag sa kanila tawag lang naman, hindi ba? Ang tawag sa kanila ay Judas, ay kung mayroon daw maghudas sa kanila ay masahol pa kay Judas. Yan po ang tatalakay natin ngayon. Ewan ko ba bakit mahilig gumamit ng Bible verse o mga kwento sa Biblia. Mahilig silang magkwento kung hindi naman nila alam ang kwan o mababaw ang pagkaunawa nila. Opo, yan lang po ang masasabi ko dyan. Dapat kung gagamit kayo ng Bible verse, ay lahat ng angle tinatalakay nyo. Opo, hindi pwede kasi na i-istorya nyo lang si Judas. Ay wala yan. Hindi nyo naintindihan. Ang ibig kong sabihin, hindi nyo naiintindihan ang sinasabi nyo. Opo. O wala kayong alam doon sa kwento kay Judas. Narinig nyo lang, pero hanggang doon lang yun. Hindi malalim. Kung hindi kayo nakipagdebate patungkol dyan. Kaya nga ito ang gagawin ko ngayon ay uungkatin natin ano ba yung nangyari at ikukumpara natin ngayon sa pilit nilang sinasabi ay mahigit pa raw kay Judas o mas masahol pa kay Judas. Ay bahala sila. Ay yan lang naman ang pananaw nila. Ay sige, padaanin na natin sila, hindi ba? Paraanin na natin. Hindi naman kasama yan sa subject ng salvation. Ako kasi, pag binabanggit mo ang Biblia, tapos hindi naman kasama yan sa requirement ng salvation, padadaanin lang kita. O hindi na ako magko-comment sa'yo. Pero ito kasi ay may halo kasi na politika, kaya sisikapin ko na ipaliwanag o halongkatin o hukayin ng maigi. Ano ba yun? Ano ba yun nangyari? Ganyan po ako ang plano ko po dito o ang mithiin ko ay maipalaganap ang salita ng Panginoon dahil nga relevant sa nangyayari sa atin, lalo na dyan sa politika. Ayan, ginamit nila ang pangalang Judas. Ayan po. Pero, sige, umpisahan na lang po natin Matthew 26, verse 14 hanggang 16. At ito po ay ang istorya para malinaw sa atin. Then, one of the 12, yung 12 disciple ni Jesus Christ, one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priest and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?"
Yun po ang sinabi niya. And they counted out to him 30 pieces of silver. So, from that time, he kept opportunity to betray him. Ayan po ang pagkasulat diyan. O sige, ay basahin natin ulit at sabayan na natin ang paliwanag. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" Ayan po, pumunta si Judas doon sa mga chief priests o mga parisiyo. Kinausap niya, ano ang ibibigay nyo sa akin o ano ang pwede nyong ibigay sa akin para i-deliver ko siya sa inyo? Yan po ang tinanong niya eh. O, ay prangkahan na, hindi ba? Pero palagay ko, may kagustuhan na ang mga parisiyo na patayin talaga si Jesus Christ o kaya i-eliminate o siguro kasuhan, ibibilanggo o at kakasuhan at hindi na paalisin doon sa bilangguan. Yun siguro ang nakikita niya. Kaya tinanong niya, "What are you willing to give me if I deliver him up to you?" Ayan po, hindi ba? Ang linaw po, hindi ba? Siya ang pumunta doon sa mga parisiyo. O ngayon, ano po ang ginawa? Nag-meeting ba sila? Hindi po. Hindi na nag-meeting. Binigyan na siya agad ng 30 pieces of silver. At noon pa, ay ngayon, hindi ko na inaral o hindi ko na ni-research. Yung 30 pieces, mahigit na atang 2 taon na sahod yan. Sa ngayon ha, sa ordinaryo na manggagawa. 2 taon na 2 taon na sweldo. Sa ordinary ha, na manggagawa, labor, noon. Ngayon, ay anday counted, nung tinanong niya, agad binilangan siya ng 30 pieces of silver. Hindi ba? O, ibinigay na yun sa kanya. And so, from that time on, he sought opportunity to betray him. Nung binigyan siya, ay yun na nga, inumpisahan na niyang magplano. Hindi ba? Paano niya i-betray si Jesus Christ? O, malinaw po yan ha? Okay. Now, itaas ko lang po bahagya ha? Ngayon, ay to cut the story short, naibitray na niya. Hindi ba? Naibitray na niya. O, yun nga. Ay, pero, ito po ang, ang hindi nyo nalalaman Opo. At sasabihin ko na, mga kababayan, mga minamahal, ito ang malalim na pag-aaral dyan. Ano ba ang kasunduan? Tanungin ko po kayo, mga kababayan, mga minamahal, ano ba ang kasunduan? Sige, mag-isip muna kayo. Sige. Ano ba ang yung sinalita, I deliver him to you. I deliver. Hindi ba? Ngayon, nung nakita niya, napapatayin na, yan po, ba? Yan po na hindi tinatalakay ng iba yan. Nung nakita niya na irreversible na po, wala na mangyayari kasi nga ang bilis Hindi ba? Ang bilis ng pangyayari Gabi, mayroon ng hatol. Hindi ba? Hinuli ng gabi o bago mag-umaga, may hatol na. Napakabilis po, hindi ba? At parang ang tansya ko, hindi kaya mangyari, pero nangyari. May hatol na. At nung nakita yan ni Judas, ay hindi niya ini-expect yan. Kasi ang usapan lang nila, if I deliver, hindi yung
ipapako. Wala sa usapan yan. Ngayon, nung nakita niya, ay siguro ay nagsisi siya. At ito nga ang makikita natin sa Matthew 27, verse 4 hanggang 7. Babasahin ko lang po saying, pumunta siya doon sa mga Parisiyo na kontak niya, yung nagbigay sa kanya ng 30 pieces of silver. Pumunta siya doon at ang sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Yan po ang sinabi niya. I betrayed innocent blood, sabi niya. Alam niyang walang kasalanan Hindi ba? Alam niya na walang kasalanan. Kaya ang sabi niya, I betrayed innocent blood, sabi niya. Ay ano naman ngayon ang sagot ng mga kausap niya, mga handler niya, o yung nagbayad sa kanya? Ang sabi po ay, and they said, they answered, hindi ba? What is that to us? Ayan po, napakasakit po niyan. Hindi ba? Ano sa amin kung nagbetray ka ng innocent blood? Wala sa amin yan, sabi niya. Ito po basahin ko lang what is that to us? You see to it. Sabing ganon, ay intindihin niyo po yung sagot ng mga Parisiyo, hindi ba? Ay mga attorney po ito Magagaling po ito Eloquent speaker po ito. Ay ano sa amin yan? Sabi nila, ay wala sa amin yan. Bahala ka dyan. Maaring ganon, see to it. Sabi, ay, you see to it. Or sa iba po ay mas napakasakit. Ang sinabi nila ay, what is that to us? Hindi ko na ma-recall ano yung pagkasulat You see to it ang nakasulat dito Pero ang pagkaintindi ko, bahala ka dyan. Wala kaming problema dyan. Kung binitray mo ang innocent blood. Ayan po kaya nga po, bago ko ituloy-tuloy, ang nangyari po dito, na-deceive din Na-deceive si Judas The deceiver was deceived. At nakasulat po yan sa Biblia. They keep on deceiving because they are being deceived by the devil. Ayan po ang nakasulat sa Biblia at dadagdagan ko pa para maintindihan na natin They keep on deceiving. Ayan sila Cayetano. They keep on deceiving yan But because they are being deceived by the devil. Yun po nakasulat. Pero dadagdagan ko para alam natin saan ba sila nadideceive. Nadideceive sila kasi nga ang sinasabi ng devil sa kanila, sige mag-ipon ka ng pira. Yan po ang sinasabi ng diablo. Sige, magpayaman ka anak. Para makapangyarihan ka. Sige, magpakatalino ka anak. Para hindi ka nila maluko. O kaya ay hindi ka nila ma-deceive. Ayan po They keep on deceiving because they are being deceived by the devil. Ayan po. At yan ang nangyari kay Judas. Na-deceive din siya i-deliver lang Ay bakit ngayon ay ipapako na? Hindi ba? Ay wala sa usapan yan. Ay kaya nga ang sabi niya, I betray innocent blood. Yun po ang sinabi niya. Ay what is that to us? Sabi naman ng mga kausap niyang tao. Hindi ba? See to it for yourself. Ano ang susunod na ginawa niya? Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Ayan po, napaka-simple po ng mga word na ginagamit sa Biblia. At wala ka nang pwedeng galawin dyan. Napaka-simple at napakalinaw. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Isinabog niya, hindi ba? Isinabog niya kung saan man yan, kung sa simbahan man yan, isinabog niya doon sa pasilyo.
Isinabog niya yung 30 pieces of silver. Ha? Bakit? Ay, niloko siya eh. O kaya ay, wala na eh. Kahit ibalik niya, irreversible na. Hindi ba? O, at he departed at went away and hung himself. Ayan po, para malinaw po tayo. Hindi ba? O, ang linaw po yan, hindi ba? But the chief priest took the ayun, pinulot po, hindi ba? Pinulot ng mga chief priests. Ay kayamanan po yun eh, hindi ba? At sinasabi ko na nga, noon pa, ni-research ko na yan, 2 years na sahod yan ng 1 libur. But the chief priest took the silver pieces and said, ayan po ha, pinulot nila eh, ay simple, ay isinabog sa simbahan eh, doon sa pasilyo, hindi ba? Isinabog yung 30 pieces of silver. Ngayon, pinulot po ito ng mga Parisiyo. O, ayan, basahin na natin para maliwanag. But the chief priest took the silver pieces and said, it is not lawful to put them into the treasury because they are the price of blood. And they consulted together and bought with them the potter's field to bury strangers in. Ayan po nakasulat, pero hindi ko masyadong kabisado itong verse na ito eh. Mayroon akong ibang version na mas madaling intindihin. Ang ginawa po ng mga Parisiyo ay pinulot yung 30 pieces of silver na nakasabog na doon sa pasilyo. Ay sa simbahan po siguro yan eh, di ba? Ang ginawa nila ay nag-usap-usap sila, they consulted each other at napag-usapan nila na ito ay blood money. Ito ay blood money, it is unlawful or it is not righteous na ibalik doon sa kaban ng simbahan. Blood money eh. Madumi, hindi ba? Ay ano ang napag-usapan nila? Ibibili na lang natin ng simenteryo. Bibili na lang tayo ng lupa para sa simenteryo na pagbabaonan ng mga namatay dito na mga estranghero. Ayan po, at nakahula po yan noon pa, 100 of years ago, na yung presyo ni Jesus Christ na 30 pieces of silver ay ibibili yan kanya ng simenteryo, potter's field, para sa mga estranghero na mamamatay doon sa Jerusalem siguro yan. Hindi ba? Ay simple, ay saan mo ibabaon yung mga estranghero na namatay? Ay walang kamag-anak, walang lupa. Ayun, kukunin po ng simbahan at doon nila ibabaon sa potter's field. Ayan po. Kaya naganap yung hula. Ay nakahula po yan eh. Yung presyo niya ay ibibili ng potter's field para sa mga estranghero. Pero po dito ay simple nagmamalinis pa po ang mga Parisyo, hindi ba? Hindi natin pwedeng ihalo yan sa kwarta ng simbahan, sabi nila. Kasi nga blood money. Hindi ba? Pero okay, ay alisan na muna natin ito. Mayroong isang school of thoughts na ito ay dinidiscuss po ito ng mga Bible scholar ngayon, at nabasa ko at ako pumapayag din ako, pero maliit lang ang porsyento, pero pumapayag ako sa findings nila, na ang findings nila kaya binitray ni Judas si Jesus Christ dahil gusto niyang malaman, hindi ganun sa gusto niyang malaman, dahil gusto niya lumaban si Jesus Christ. Yun po ang isang findings nila. Kasi itong tao na ito, hindi nila kayang sugpuin ito. Yun ang findings nila. Kasi bumubuhay ng patay eh.
Hindi ba? O, ay pag ito ay pinusasan nila o tinali nila, ay tapos na ang Romans. Ang imperyo ng Romans ay pinapanalangin kasi nila na mawala na sa kanila kasi they are under Roman occupation. At ang dami na po na nangyayari na rebellion. Bago pa si Jesus Christ at pagkatapos ni Jesus Christ, ang dami na pong rebellion ang nagaganap dyan. Nilalabanan ang Romans. Ngayon, ang akala nito ni Judas ay pag pinusasan yan o hinuli yan, ay hindi pwede. Kasi makapangyarihan eh. Even the waves of the sea and the storm can stop him. O he can stop. Hindi ba? O ay paano mananalo dyan ang mga Romans? Yun po ang isang kwan nila. Hindi nila ito kaya. At kung lumaban yan, tapos na ang kaharian ng mga Romano. Yun po ang isang findings ng mga na maaari din totoo. Ano? Kaya nga isinabog nga yung kwan yung 30 pieces of silver Kasi ay baliwala yun di ba? Pero mayroon po tayo nakasulat na do not test or do not tempt the Lord your God. Ay bakit titistingin niya si Jesus Christ? Hindi ba? Huwag mong tistingin ang iyong Panginoon. O sa kwan natin ay mayroon nakasulat na ganito Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag mo akong subukan, hindi ba? O, yun po nakasulat Huwag mo akong subukan. Sabi ng Panginoon. At yan ang ginagaya ni Vilma Santos, ginagaya ni Irap, hindi ba? Noon ang speech si Irap, hindi ba? Doon sa Lunita, yung inauguration niya. Huwag mo akong subukan, sabi. Ay natanggal siya, hindi ba? Do not use the word of God nga ay ginamit niya ang word of God, ay hindi niya alam siguro na, aywan ko kung ipinasa lang sa kanya yung at binasa niya. Hindi ba? Walang kaibigan, walang mga mag-anak, sabi niya, huwag niyo akong subukan. Ay Biblia po yun ginamit niya. Ay, noong narinig ko po yung kinabahan na po ako Kinabahan na ako? Ay bakit gagamitin mo ang salita ng Diyos dyan, sabi ko? Huwag mo akong subukan. Ay hindi ka naman kako Diyos. Ay ayan na nga, natanggal siya. Born again na po ako noon. At pag ako ay kinabahan ako, pag nakarinig ako ng salita at kinabahan ako, ay delikado po Opo. Mayroon po akong kwan yung parang, wag ko, ayaw ko nang sabihin, pero habang nagdi-discuss ako dito, pag maaalala ko ay sasabihin ko na lang sa inyo lahat yung mga nangyayari. Ay ngayon, ay ano ba yung topic natin? Ang sabi ni Camille Villar, doon sa 13 sila, kung may isang maghudas, ay masahol pa kay Judas. Ay aywan ko lang, ay siguro nga, kasi ito, pira lang sila hindi ba? Pira-pira lang yan Wala namang pinagkasunduan yan Pero si Judas, ay baka nga na mayroong ganong isang idea na tapusin na yung mga Romans na yan. Gusto nila tapusin na ang Roman occupation o yung paghahari ng Romans. Baka yun. Ay pero hindi ko naman ipinipilit yan. Na-deceive si Judas. Na-deceive din siya, hindi ba? I-deliver lang Ay ngayon, ay ipapako na pala. Hindi ba? Kaya umangal siya. Ayan po At least si Judas ay mayroon pang pagsisisi. Mayroon. Hindi ba? At abruptly, in a matter of hours, nagsisi na siya. Aywan ko, alas 12 daw siya nagpakamatay alas 3 naman namatay si Jesus Christ. Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Ngayon ay ito lang ang masasabi ko diyan Huwag nating gamitin ang mga kwento sa Biblia kung hindi natin alam kung ano talaga yan. Hindi ba? Yung isa pala nasasabihin ko
patungkol sa, ano ba yung pagsisisi? Yung, uh, sa English, basta pagsisisi po ha, pagsisisi, nakalimutan ko ng salita eh. Mga kababayan, mga minamahal, hindi po na nagsisi ka ay okay na eh. Hindi ganun. Repent. Pero mayroon din nakasulat sa Biblia na lahat ng lalapit sa akin ay hindi mapapahiya. May nakasulat na ganyan, At siguro halos lahat 'yan, Halos lahat. Sabi ng Panginoon, lahat ng lalapit sa akin ay hindi mapapahiya. Ay bakit ito si Judas Iscariot nagpakamatay? Ay kasi nga hindi siya sinagot. Hindi sumasagot ang Holy Spirit sa kanya. Kasi kung sumagot o naawa sa iyo, may darating na isang tao na magpapaliwanag sa iyo. Gusto mo nang magpakamatay, gusto mo nang wakasan, nagsisi ka na, I betrayed innocent blood. Sabi mo, ay pero nga, ay kung wala namang tugon ang Panginoon sa iyo, tuloy yan. Kaya nga, nasa Panginoon din ang final na salita. Hindi sa atin. Kung patawarin ka niya, mararamdaman mo yan through your spirit. Kasi yung Holy Spirit at saka yung espiritu ng tao, pwede mag-usap yan eh. Lalo na kung nagabayan ka na o nabigyan ka na ng Holy Spirit. Nag-uusap yan eh. At nagkakaintindihan yan. Ngayon, nung panahon siguro ito kay Judas Iscariot, hindi niya maramdaman yung presensya ng Panginoon. Kaya nagpakamatay siya. Ayan po ha. Kaya nga, ang nakasulat sa Biblia, it is not on our own works or our own endeavor. It is the gift of God kung maliligtas ka. Ayan po. Not of our works or yung susundin mo ang batas, yung palo-dalo, sabi nila, ay kahapon nga, mayroon akong sinagutan eh. Tanggal na kako yung mga batas. Tanggal na yan. Wala na yan. Pero, ay bakit? Naandyan pa, sabi niya. Ay mayroong gustong sumunod kako eh. May gustong sumunod, they will be judged according to the law. Sabi ko, hindi pwedeng matanggal. Pero actually, tinanggal na ni Jesus Christ yan. He fulfilled the law so that he has the right to abolish the law. Inabolish na niya yan. Pero nga, hindi pwede. Bakit? Ay mayroon pang matitigas ang ulo eh, na gusto raw nilang sundin ang batas eh. Kako. Ngayon, they will be judged according to the law. Kaya hindi pwedeng tanggalin yan. Hindi makasagot eh. Hindi na ako nasagot doon sa YouTube. Pero ibang kwampo ito, ibang topic. Mas marami kasi ako na topic sa about God sa YouTube na hindi ganito. Hindi ito kasi politika ito eh. Isiningit ko lang bakit nagpakamatay si Judas. Kasi nga hindi niya naramdaman na sumasagot sa kanya ang Panginoon. Kaya siya nagpakamatay. O sige po at hanggang dito na lang po at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at i-bless niya tayo at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.